Ulila mula pagkabata, si Catalina Reyes ay inampon ng respetadong pamilya Hizon maraming taon na ang nakalilipas, na may iisang layunin, ang maging manugang sa hinaharap, na itinakdang ikasal sa tagapagmanang si Rafael Hizon. Ang matriarka ng Hacienda Hizon, si Doña Esmeralda, ay may mahinang kalusugan, tila kandilang malapit ng maubos, at mayroon na lamang siyang huling kahilingan, ang masaksihan ang pag-iisang dibdib ng kanyang apo na si Rafael at ni Catalina. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, bago ang mahalagang araw, isang matinding pagtatalo sa pagitan ni Rafael at Catalina ang nauwi sa trahedya na hulog si Rafael sa malalim na koma. Sa harap ng kritikal na sitwasyon, desperadong naalala ni Catalina ang isang mukhang nakaharap niya sa Cebu City isang taon na ang nakalipas, sa teritoryo ng kilabot na Pulang Araw Syndicate. Isang lalaki na may mukhang kamukang kamukha ni Rafael si Angelo. Noong araw na iyon, pumunta si Catalina sa Cebu bilang kinatawan ng mga Hizon upang bawiin ang isang lupain na inokupa ng Pulang Araw Syndicate. Si Angelo, ang pinuno ng grupo, ay malamig na nagsabi na ang mga Hizon ang tunay na umagaw ng lupain mula sa kanyang ina. Sinabi niya na pansamantala lamang niya itong pinalampas dahil si Catalina ay fiancé ng kanyang kapatid. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Catalina. May pang-iinis na nag-alok si Angelo ng pastahan gamit ang barya Cara y Cruz. Kapag Cara, heads, mapupunta kay Catalina ang lupa, ngunit kung Cruz, tails, magiging pagkain siya ng peteng sa pantalan. Hindi na hinintay ni Angelo ang pagsang-ayon ni Catalina, inihagis niya ang barya. Nanalo siya. Nang makita ang resulta, namutla sa takot si Catalina, halos matamba. Hinablat siya ni Angelo, ngumiti ng misteryoso, at itinulak siya sa maduming tubig ng pantalan. Kapag nalaman ng mga Hizon ang tungkol sa akin dahil sa iyo, pagbabanta niya, sa susunod, hindi lang itong pantalan, kundi ang buong karagatan ang kahaharapin mo. Galit na nangako si Catalina na pagbabayaran niya si Angelo. At nagawa niya ito na ipakulong niya si Angelo ng 6 na buwan dahil sa illegal detention. Ngayon, si Angelo na lamang ang natatanging pag-asa. Siya lamang ang maaaring magpanggap bilang si Rafael, magpakasal kay Catalina, at tuparin ang huling kahilingan ni Doña Esmeralda. Nag-iisa si Catalinang naglakbay patungong Cebu. Naglapag siya ng isang maletang puno ng pera sa harap ni Angelo bilang tanda ng kanyang intensyon. Ang mga tauhan ni Angelo, nagalit pa rin dahil sa pagkakakulong ng kanilang pinuno, ay nagpakita ng pagbabanta. Masyado nang pinahirapan ni Miss Reyes ang boss natin, pinigilan sila ni Angelo sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay. Isinantabi ang namumuong takot. Nakiusap si Catalina kay Angelo na magpanggap bilang si Rafael. Anumang kondisyon ang hingin niya, tatanggapin niya. Alam niyang hindi madaling pasunurin si Angelo kaya nag-alok muli siya ng pastahan. Cara, sasama siya kay Catalina pabalik ng Maynila. Cruz, bahala na si Angelo kung anong gagawin sa kanya. Kakahagis pa lamang ni Catalina ng barya nang mabilis itong sinalo ni Angelo. Wala akong panahon para sa pagpapanggap na laro mo, mariing sabi niya. Nagsumamo si Catalina, ngunit diretsahan siyang tinanggihan ni Angelo. Ngunit malinaw na hindi madaling sumuko ang babaeng ito. Nang makitang nagsisimula ng manggulo ang mga tauhang dala ni Catalina, at ayaw niyang maapektuhan ang kanyang maliit na Angelo's Barbershop, inakit niya ang mga ito papasok sa isang tahimik na eskinita. Sa isang iglap lamang, napabagsak ni Angelo ang bawat isa sa kanila, sa labis na pagkamangha ni Catalina. Matapos mapatamba ang mga tauhan, lumapit siya ng diretso kay Catalina. Sa takot, bumunot ng baril si Catalina, ngunit naiwasan ito ni Angelo at madali siyang naagawan ng armas at nasupil. Mas matapang ka ngayon kaysa noong 1 taon, sabi niya nang may pang-uyam, saka inubos ang bala ng baril sa pagpapaputok sa lupa, malapit sa kanyang mga paa, na nagpang-inag kay Catalina na halos maiyak. Sakto namang tumunog ang telepono ni Angelo balitang ipinapasunog ni Boss Vic ang kanyang bodega. Sana hindi nakita muling makita, sabi ni Angelo bago umalis.
Hinarap ni Angelo si Boss Vic at kinwestiyon ito tungkol sa gulo sa loob ng kanilang grupo. Sumigaw si Boss Vic, inakusahan si Angelo na inagaw ang malaking kasunduan sa negosyo kay Mr. Santos sa Maynila. Kung hindi ako umaksyon agad, mapupunta rin sa iyo ang deal na yon. Bumunot ng baril si Boss Vic, balak tapusin si Angelo. Bigla, isang sasakyan ang sumugod at tumilapon si Boss Vic sa gilid. Bumaba si Catalina mula sa sasakyan, humarap kay Angelo. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang humihinga pa si Boss Vic. Sa Maynila tayo, malamig na sabi ni Angelo. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Pakiusap, Angelo, pag-isipan mo ulit. Kailangan talaga kita, taimtim na pakiusap ni Catalina. Nang makarinig ng papalapit na mga yapak, mabilis na hinayla ni Angelo si Catalina patungo sa dilim. Nagpumiglas siya, nagbantang magpapakita. Walang ibang paraan, pinatulog ni Angelo si Catalina nang walang malay. Nang lumitaw ang grupo ng mga di kilalang tao, naisuksok lang ni Angelo si Catalina sa tagong lugar. Bago pa siya makaganti, isang lalaking mukhang pinuno ang lumabas ang drug lord mula Maynila, si Quatro. Ngunit imbes na umatake, magalang na yumuko si Quatro, Boss Halsan. Halsan, si Catalina, kahit bahagyang malay tao pa, ay narinig pa rin ang pangalan. Posible kayang si Rafael Hizon nga si Halsan. Sinensyasan ni Angelo si Quatro na umalis. Sa ilalim ng gabi sa Cebu, binuhat ni Angelo si Catalinang walang malay. Hindi niya inaasahan, si Halsan ang taong matagal na niyang pinaghahanap ay ang mismong kakambal niyang kapatid pala. Pagbalik sa pansamantalang apartment, naligo si Angelo at nag-ayos ng sarili. Naalala niya, ito ang ikatlong beses na silang nagkita. Ang unang beses, sa isang madilim na kalsada sa Maynila, tinawag siya nito sa pangalan, na pagkamalang si Rafael. Nang magising si Catalina, nakapagpasya na si Angelo. Sasama ako sa iyo. Gusto niyang magpanggap bilang si Rafael, bumalik sa Hacienda Hizon. Matapos maingat na dagdagan ang isang kulang na guhit sa kilay upang maging eksaktong kamukha ni Rafael, nagtanong siya, bakit hindi kailanman nabanggit ng mga Hizon na may kakambal si Rafael? Hindi nila alam na nudge exist ka, sagot ni Catalina. Swerte ko nang mahanap kita. Ang kapatid ko, patay na ba? Usisa ni Angelo. Hindi. Siya ay, abala sa trabaho sa Mindanao, pagsisinungaling ni Catalina. Salamat sa pagsang-ayon mo. Habang papunta sa Maynila, lihim na tinawagan ni Catalina si Maria, ang kanyang assistant, humiling na imbestigahan ang ina ni Angelo si Isabel Hizon. Kailangan niyang paghandaan ang lahat. Kasabay nito, tahimik na nakatayo si Angelo sa harap ng isang simpleng alaala na may nakaukit na pangalang Isabel Hizon. Naalala niya ang nangyari 15 taon na ang nakalipas. Nakipag-away siya sa mga kaibigan dahil tinukso nila ang kanyang ina na gumawa ng masama kaya pinalaya sa Hacienda Hizon. Malungkot lang na sinabi ng ina na umalis ito dahil mahal na mahal niya ang lupain ng Cebu. Nang bumalik si Catalina para sunduin si Angelo, nasindak siya nang makitang ang Angelo's Barbershop ay nilalamon ng apoy. Kalmadong lumabas si Angelo mula sa sunog, tila isang Diyos ng apoy. Naalala niya ang bilin ng ina na huwag bumalik sa Hacienda Hizon, ngunit may mahalaga siyang kailangang gawin doon. Siya mismo ang sumunog sa kanyang nakaraan, sinunog ang pangalang Angelo. Sa pagtingin sa kanyang malamig at determinadong anyo, si Catalina ay nakaramdam ng takot, ngunit mayroon ding kakaibang kapanatagan. Ang mga tauhan ni Angelo ay nagdagdag pa ng isang palabas sa harap ni Boss Vic, lumilikha ng pekeng pagkamatay para kay Angelo. Sa Cebu Pier, bumili si Catalina ng pagkain, pinasalamatan si Angelo sa pag-burn ng lahat ng bakas para sa kanya. Mabait ka lang kapag may pakay ka, hindi ba? Mapait na ngumiti si Angelo. Nangako si Catalina ng malaking kabayaran, ngunit imbes na komplikadong kontrata, isang kasunduan ang gusto niya. Iniabot niya ang kanyang hinliliit. Nang makitang hindi kumikilos si Angelo, akman na niyang babawiin ang kamay,
ngunit mabilis na ikinawit ni Angelo ang sarili niyang hinliliit sa daliri nito. Tinatakan nila ang kasunduan, isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi nilang dalawa, handa sa magulong pagtutulungan na haharapin nila. Dinala ni Catalina si Angelo sa sarili niyang apartment sa Maynila. Tinitingnan ang mga bulaklak ng gumamela na namumukadkad pa rin kahit patapos na ang panahon, naisip ni Angelo na isa iyong himala. Allergic si Rafael sa pollen, paalala ni Catalina. Kailangan mong itago ito ng mabuti. Agad na sinimulan ni Catalina ang pagsasanay kay Angelo para maging perpektong bersyon ni Rafael. Ang unang gawain ay gayahin ang pirma ni Rafael para aprubahan ang mga papeles sa pag-angkat ng mga materyales para sa pharmaceutical company ng pamilya. Namangha si Catalina nang magaya ni Angelo ang pirma ng eksakto pagkatapos lamang ng ilang subok. Napansin na medyo maitim at mas payat si Angelo kaysa kay Rafael, hinawakan ni Catalina ang kanyang pulso. Bahagya siyang nag-alala masyadong malakas si Angelo. Hindi tulad ng karaniwang masakaitang anyo ni Rafael. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, nagkaroon si Catalina ng kakatwang ideya, palabasin si Angelo sa ulan para magmukhang mas sakitin. Nanginginig sa ginaw si Angelo ngunit kinailangan niyang magtiis hanggang sa hamina ang kanyang pulso na parang tunay na may sakit. Senyorita, balita ni Maria. Nakauwi na po si Doña Esmeralda sa hasyenda mula sa Street, Lux. Pinaghintay ni Catalina si Angelo, kailangan niyang pumunta muna sa hasyenda Hizon. Sa marangyang hasyenda Hizon, pinagmasdan ni Doña Esmeralda si Catalina sa suot nitong wedding gown na sinusukat. Nang banggitin ng matanda si Rafael, nangako si Catalina na tatawagan niya agad ito para pauwiin. Ngunit, hindi niya inaasahan, si Angelo ay kusa nang pumunta sa hasyenda. Pagtingin sa lalaking nasa harap niya, kamukhang kamukha ni Rafael sa bawat detalye, bahagyang nalito si Catalina kung sino ito. Hinayla siya ni Angelo palapit, "Bamulong, pati ba ikaw nalinlang ko na?" Nakakatuwa naman. Sakto namang dumating si Tita Lorna, kasama ang Katie walang si Mang Ben at ang katulong na si Nene. Mabilis na ipinakilala sila ni Catalina. Pinaningkitan ni Tita Lorna ng mata si Angelo. "Ilang araw ka lang sa Mindanao, bakit parang pamayat ka ng husto, Rafael?" "Ay, tita," daing ni Angelo, "napakainit ng panahon doon na parang litsyon, halos mamatay ako sa sakit." Gaya ng inaasahan, hindi madaling palampasin ni Tita Lorna. Sumenyas siyang nais niyang kunin ang pulso para suriin. "Nene, ipagluto mo agad ng masustansyang sabaw ang senyor ito," sabi niya, ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ng pagsisiyasat. Agad na hinayla ni Catalina si Angelo paalis, "Maligo ka na agad para makaharap ka na kay Lola." Natapilok siya sa pagmamadali, ngunit mabilis siyang nasalo ni Angelo. Pagbalik sa pribadong silid, nagpaliwanag si Angelo, hindi maaaring maghintay ang isang groom hanggang sa mismong araw ng kasal bago magpakita. Sumang-ayon si Catalina na makatwiran din iyon, lalo na't hindi naman talaga ganoon kalapit ang relasyon nila ni Rafael. Ibinigay niya kay Angelo ang singsing pangkasal. Nang makitang sakto ito sa daliri ni Angelo, natawa siya. Malaki ito kay Rafael. "Childhood sweethearts kayo, hindi ba? Siguradong mahal niyo ang isa't isa." Walang emosyong sabi ni Angelo, mahirap basahin ang nasa mata. Nag-isip siya kung paano haharapin ang sandali ng halik sa altar. "Tumayo ka lang dyan," pagpapakalma ni Catalina, "ako na ang bahala sa iba." Kumuha siya ng measuring tape, balak sukatin si Angelo para may handa ang tamang sukat ng damit. "Nagpakahirap kang dalhin ako rito mula Cebu, sigurado akong hindi lang para pasayahin ang lola ang layunin mo," biglang sabi ni Angelo. "Kung magkakampi na tayo, inaasahan kong ibabahagi mo ang lahat." Biglang naalala ni Catalina, may lumang paso sa balikat si Rafael. Para maiwasan ang pagkakamali, nagpresenta si Angelo na tiisin ang sakit para gumawa ng kaparehong peklat. Ngunit tiningnan siya ni Catalina, hindi niya kayang gawin iyon. "Hayaan mo na," sabi niya, "hindi naman kailangang ipakita ang itaas na bahagi ng katawan. Kung may magtanong,
Sabihin mo na lang na may peklat. Noong gabing iyon, nag-iisa si Doña Esmeralda sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga bituin, inaalala ang noalay na panganay na anak si Isabel Hizon, ang ina ni Angelo. Sinisi niya ang sarili sa pagiging masyadong istrikto, nasangkot sa mga hindi magandang pangyayari kaya pinutol ni Isabel ang ugnayan. Hindi niya naintindihan noon, at malupit pa niyang pinalayas ang anak. Sa silid, binasa ni Catalina ang resulta ng investigasyon tungkol sa pagkatao ni Angelo na ipinadala ni Maria. Naintindihan na niya kung bakit ganoon katindi ang reaksyon nito nang marinig ang pangalan ng mga Hizon. Pagtingin sa bintana, nakita niyang papunta si Angelo sa silid ni Doña Esmeralda. Nataranta si Catalina, natakot na nagbalik ito para maghayganti. Nagmamadali siyang bumaba para pigilan siya. Sakto namang nagising si Doña Esmeralda. Ngumiti siya nang may kabaitan nang makita ang apo. Nang makitang maingat na kinumutan ni Catalina ang matanda, bahagyang lamambat ang tingin ni Angelo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, iniabot ni Doña Esmeralda ang kanyang kulubat na kamay patungo sa apong akala niya ay si Rafael. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nahawakan ni Angelo ang kamay ng isang tunay na kamag-anak. Sige na, magpahinga na kayong dalawa, sabi ng matanda. Sumunod si Catalina, inihatid si Rafael pabalik sa silid. Pagkasara ng pinto, agad na kinwestiyon ni Catalina, nagbalik ka sa Hacienda Hizon para ipaghiganti ang nanay mo, tama ba? Hindi itinanggi ni Angelo, ngunit parang walang pakialam ang tono, pero hindi ko naman kailangang pakasalan pa ang hipag ko, di ba? Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, hindi ka rin naman sang-ayon sa mga Hizon na ito. Kung hindi, bakit mo isasakripisyo pati ang kasal mo, at gumawa ng ganito kalaking kasinungalingan? Napadako ang tingin niya sa isang maliit na piraso ng bubog sa ilalim ng mesa, na may tuyong bahid ng dugo na iwan mula kay Rafael. Mukhang, ngumisi si Angelo, pareho tayong hindi simple. Wala akong pakialam sa sikreto mo, kaya huwag ka na ring magtanong tungkol sa mga personal kong bagay. Nang makitang nag-aalala pa rin si Catalina, tiniyak niya, huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Tutal, siya pa rin ang nagsilang sa nanay ko. Bago ang araw ng kasal, itinala ni Angelo ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya Hizon. Sa kabilang banda, si Catalina mismo ang naghanda ng kanyang damit pangkasal. Bumukas ang pinto ng simbahan, si Angelo na nakasuot ng pangkasal na damit ng lalaki, inakay si Catalina papasok sa altar. Ang seremonyang ito, pinagpraktisan na nila ng husto. Sa harap ng banal na Diyos, pumayag si Rafael Hizon, na pakasalan si Catalina Reyes. Naalala ni Catalina, sa pagitan nila ni Rafael, hindi talaga umiral ang pag-ibig. Nalulong ito sa bisyo, ginawang impyerno ang buhay niya. Mabilis siyang kumalma, isinuot ang singsing sa asawa, sinabi sa sarili na kasama ang lalaking ito, tatayo sila sa iisang panig, magtitiwala at lalagpasan ang lahat ng pagsubok. Dumating na rin ang sandali ng paghalik sa ilalim ng pagbabasbas ng lahat. Ayon sa plano, tatayo lang si Angelo para hawakan ni Catalina ang kanyang pisngi. Subalit, hiniling ng paring nagkasal na kailangan nilang maghalikan sa labi. Nang makitang naiilang si Catalina, kumuha ng inisyatiba si Angelo, lumapit, at idinampi ang isang magaang halik sa kanyang mga labi. Mula sa upuan ng mga bisita, napangiti si Doña Esmeralda ng may kasiyahan, pumayag na bumalik sa St. Luke's Hospital para ipagpatuloy ang paggamot. Pagkarating sa silid pangkasal, hindi napigilan ni Catalina ang sarili, sinampal niya si Angelo ng malakas. Bastos, umakto lang ako para iligtas ka dahil nakita kong hindi mo kaya ang sitwasyon, paliwanag ni Angelo. Hindi naman kailangang ganoon kalapit, namumulang sabi ni Catalina. Ako, natakot akong hindi tama ang halik, nahihiyang tumalikod si Angelo. Narinig ni Maria na nasa labas ng pinto, sinisi sa isip si Angelo sa pagnakaw ng unang halik ng senyorita.
Kinabukasan, nag-alay ng tsaa ang mag-asawa kay Doña Esmeralda. Masaya niyang tinanggap ang paggalang. Bigla, pumasok si Tita Lorna, itinapon ang tasang hawak ni Catalina. Huwag mong pakasalan ang isang adik na tulad ni Rafael, Catalina, mariing sabi niya, sabay abot ng litrato ni Rafael na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Rafael, bumaling si Doña Esmeralda, seryoso ang boses, ikaw ba ang nasa litrato? Hindi po ako, mariing sagot ni Angelo. Biglang naalala ni Doña Esmeralda, naaalala ko, noong nakaraang paggamot gamit ang moxa, o init, napaso ang balikat niya. Nagkataon, ang lalaki sa litrato ay may peklat din sa balikat. Mang Ben, habaran mo ang senyor ito para makita natin. Halos lumundag ang puso ni Catalina palabas ng kanyang dibdib. Naalala niyang hindi niya natiis na gumawa ng peklat kay Angelo noong araw na iyon. Ngunit nang ibaba ni Mang Ben ang damit ni Angelo, isang mapulang paso, na mukhang totoo, ang lumitaw sa kanyang balikat. Bago iyon, siya mismo ang gumamit ng init para pasuin ang sariling balat, upang lubusang maging si Rafael Hizon. Labis na nadismaya si Doña Esmeralda. Parusa ng pamilya, utos niya. Kahit pa nagmakaawa sina Tita Lorna at Catalina, hindi siya nagpakita ng awa. Sa takot na masaktan ng malubha si Angelo, ginamit ni Catalina ang sariling katawan para salagin ang mga hampas. Huwag niyo siyang saktan, sigaw ni Angelo, sinusubukang pumihil. Dahil sa matinding emosyon, inatake sa puso si Doña Esmeralda at bumagsak. Nag-alala si Angelo ngunit siya mismo ay bagbog sarado na hindi makabangon. Nang makitang nanginginig si Catalina, luhaan ang mga mata, pinilit niyang iabot ang kamay para panasan ang mga luha nito. Sa sandaling iyon nayakap niya ang lalaking puno ng sugat. Naramdaman ni Catalina ang paghanga at awa na bumukal mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagbalik sa silid, dahan-daang ginamo ni Catalina ang mga sugat ni Angelo. Hinayaan mong mangyari ito sa iyo, ano ba talaga ang pakay mo? Wala akong masamang balak sa iyo, sagot ni Angelo, paos ang boses. Nagulat din ako na naglakas loob kang salagin ang mga palo para sa akin. Naisip ni Catalina, tinanggap niya ang parusang ito para kay Rafael, na para na ring para sa kanya. Inabutan niya ito ng isang basong tubig, saka biglang sinabi, tulungan mo akong hanapin ang isang susi. Kumunat ang noo ni Angelo, wala ito sa kasunduan natin. Napatawa si Catalina, hindi ko akalain na ang kilalang si Angelo ng Pulang Araw Syndicate ay naniniwala pala sa pangakong pambata na pinky swear. Inihayag niya, may safety deposit box si Rafael sa Bangko Filipino. Sa tingin ko, makakatulong ang mukha mo para mahanap ko ang susi para buksan iyon. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Naghihinalang tanong ni Angelo. Sinisiguro ko sa iyo na hindi nalalagay sa panganib ang buhay niya. Pero ang kahang iyon, maaaring naglalaman ng katotohanang hinahanap ko sa loob ng 15 taon. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang katotohanan iyon, hindi ako tutulong, mariing tanggi ni Angelo. Sakto namang may kumatok sa pinto. Senyor ito, dinala ko po ang gamot. Si Mang Ben iyon. Para pagtakpan ang sitwasyon sa harap ng Katie wala, mabilis na tinawag ni Catalina ang pangalang, Rafael, saka biglang yamakap kay Angelo. Nang makita ang pagkailang niya pagkaalis ni Mang Ben, walang pakialam na sinabi ni Angelo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang yakap na iyon. Hindi ko kailangang malaman. Lumipas ang unang gabi ng pagsasama sa katahimikan, natulog si Angelo sa sofa. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang kakaibang tie clip na nakatago sa libro ni Catalina. Mabilis niya itong hinablot, nagbago ang ekspresyon ng mukha. Hating gabi, na naginip ng masama si Catalina hawak ni Rafael ang mismong tie clip na iyon, isang imaheng konektado sa pumatay sa buong pamilya niya maraming taon na ang nakalipas. Nakahiga si Angelo sa sofa, hindi mapakali. Ano kaya ang kwento sa likod ng tie clip na iyon? Kinaumagahan, bahagyang binuksan ni Catalina ang kurtinang naghahati,
Sinilip si ang ilang mahimbing na natutulog. Naalala ang mga nakaraang pangyayari, napagtanto niyang lagi itong masunuring nakikipagtulungan sa lahat ng kanyang mga kakatwang plano. Sakto namang nagmulat ng mata si Angelo, hinawi ang tela, at lumitaw mismo sa harap niya. Sige, sabi niya, tutulungan kitang hanapin ang susi. Iniabot niya ang kanyang hinliliit. Pero kailangang may pinky promise ulit. Wala nang susunod. Naghinuha si Angelo, siguradong may ibang taong nagtatago ng susi. Ikinwento niya, ang babae sa litratong ito ay dumating para hanapin si Rafael sa mismong araw ng kasal. Siya si Sofia Lim, ang may-ari ng The Crimson Lounge. Pinaalalahanan niya si Rafael na mag-ingat dahil may nagmamanman sa kanya. Nang makitang napaka-intimate ng kilos ni Sofia, nahulaan ni Angelo na siya ang nagtatago ng susi sa safety deposit box ni Rafael. Biglang naalala ni Catalina, ang nagbigay kay Tita Lorna ng litrato ni Rafael na gumagamit ng droga ay si Kuya Jun. Siguradong alam niya kung sino si Sofia Lim. Ang paghahanap sa misteryosong susi at sa nakabaong katotohanan ay nagsimula ng magbukas ng bagong kabanata, puno ng panganib at nagpapatong-patong na mga sikreto sa loob ng pamilya Hizon. Para makakuha ng impormasyon mula kay Kuya Jun, nagkunwaring nagseselo si Catalina Reyes nang tanungin niya ito tungkol sa di kilalang babae sa litratong kasama ni Rafael. Nakipagsabuatan si Angelo, nagpapanggap na si Rafael Hizon, nanunumpa na hindi niya kilala ang magandang babae. Bigla, isang malakas na sampal ang idinampi ni Catalina sa pisngi ng asawa, na ikinagulat pareho ni Angelo at ni Kuya Jun. Nagsisisi akong pinakasalan ng isang babaerong tulad mo, humagulgol siya, umaarteng labis kaya't napahampas sa mesa si Angelo at umalis na tila, galit. Nakitang nalulumbay at lumuluha si Catalina, naawa si Kuya Jun, at itinuro sa kanya ang The Crimson Lounge para mag-imbestiga pa. Naisip niya, ang pagtulong sa pamangkin ay isang paraan para mapabuti ang relasyon, lalo na't nasa proseso siya ng panliligaw kay Tita Lorna ng mga Hizon. Nang ihatid ni Kuya Jun ang bisita, biglang hinarang siya ni Angelo, matalas ang tingin. Kilala mo ba si Halsan? Bahagyang nagulat si Kuya Jun, saka ngumiti ng misteryoso, napakalayo ngunit nasa harapan lang. Pauwi. Hindi napigilan ni Angelo ang tawa, pinuri ang tiyak na sampal ni Catalina kanina. Kailangan talagang galingan sa pag-arte para makakuha ng impormasyon, sagot ni Catalina, may bahid pa rin ang tensyon sa mukha. Sinabi ni Angelo na may aasikasuhin lang siyang personal na bagay. Nag-alala si Catalina, hindi ka pamilyar sa mga daan sa Maynila, paano kung mabisto ang pagkatao mo? Nabasa ni Angelo ang takot sa mga mata nito, takot na magsisi siya at bumalik sa Cebu. Nangako ako, tutuperin ko, pinakalma niya ito, bumaba ang tono ng boses, pero huwag mo naman akong laging paghihinalaan ng ganito. Iniangat niya ang payong para takpan si Catalina sa ulan sa katahimik na umalis. Ngayon, halos sigurado na si Angelo, si Rafael Hizon nga ang kilabot na drug lord na si Halsan sa Maynila. Kailangan niyang samantalahin ang pagkataong ito para makahanap ng paraan bago magising ang totoong Rafael. Ito ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pananatili sa Hacienda Hizon. Pumunta si Angelo sa isang maliit na kapihan sa isang eskinita, nakipagkita sa may-aring si Lito Reyes. Si Lito ay mata at tainga ni Angelo mula pa noong nasa Cebu siya, kasama sa Pulang Araw Syndicate. Iniulat ni Lito, ang babae sa litrato ay si Sofia Lim, ang may-ari ng The Crimson Lounge, at anak sa labas ng isang yumaong bigating tao sa industriya ng shipang sa Maynila. Ang amang namatay dahil sa isang aksidente noong nakaraang taon. Mapanlin lang siya, kailangang mag-ingat ka, Angelo, paalala ni Lito. Mapait na ngumiti si Angelo, ilang taon akong nagsikap sa Cebu pero kaunti lang ang nakuha kong impormasyon. Ngayon, binigyan ako ng langit ng pagkakataong maging si Halsan, kailangan kong samantalahin ito ng husto para mahuli ang lahat ng salot na ito na nakakasama sa bansa at sa mga tao.
Sa istasyon ng tren, matyaga pa ring nakatayo si Catalina sa ilalim ng ulan. Nang makita ang anino ni Angelo na papalapit, mabilis siyang nagdahilan, natakot akong wala kang dalang payong. Huminga siya ng malalim, nagpas siyang ikwento sa kanya ang malagim na pangyayari 15 taon na ang nakalipas. Sa gabing iyon ng kasawian, isang grupo ng mga mararahas na tao ang pumasok sa laboratorio ng gamot ng kanilang pamilya, pinilit ang kanyang ama na ibigay ang formula para sa pagkuha ng mahalagang sangkap mula sa halamang gamot. Si Catalina noon ay nagtago sa loob ng aparador, nasindak habang nasasaksihan ang pagpatay sa kanyang ama. Malinaw niyang nakita ang isang kakaibang peklat sa kamay ng salarin, at nahulog nito ang isang tie clip. Sa isang malupit na pagkakataon, nang matuklasan niyang nalulong si Rafael sa droga, nakita niya ang kaparehong-kaparehong tie clip sa kanya. Pinilit niyang paaminin si Rafael kung saan galing ang tie clip, ngunit nawalan ito ng kontrol at inatake siya. Sa sitwasyong nasa bingit ng kamatayan, nilabanan ni Catalina si Rafael para ipagtanggol ang sarili. Habang inaalala ang nakaraan, hindi mapigil ang panginginig ni Catalina. Dahan-daang hinubad ni Angelo ang kanyang jacket at ipinatong sa mga balikat nito. Ayos na, Catalina, pag-alaw niya, umuwi na tayo. Noong gabing iyon, habang pinagmamasdan si ang ilang natutulog, humingi ng tawad sa isip si Catalina dahil lagi niya itong hinihila sa mapanganib na gulo. Kahit noon o ngayon, nananakot lang ito pero hindi naman talaga siya sinaktan o ang mga hizon. Kahit pa may sariling pakay si Angelo sa pagpunta sa Maynila, handa si Catalinang ibigay ang buong tiwala sa kanya. Biglang nagising si Angelo, nahuli ang komplikadong tingin nito. Magtitiwala rin ako sa iyo, sabi niya, tapat ang boses. Magtutulungan tayo. Ngumiti si Catalina, sinubukang magbiro, ang tahimik mo palang matulog. Napatawa si Angelo, mas mabuti kaysa sa kung sinong humihilik. Nag-good night sila sa isa't isa, mas gaman ang pakiramdam, dahan-daang nahulog sa bihirang payapang panaginip. Si Gary, anak ng Katie walang si Mang Ben, ay kara-rating lang sa Hacienda Hizon pagkatapos ng 5 taong pagkawala ng mabalitaan ang kasal sa pamilya Hizon. Umuwi siya dahil na rin sa takot na ang senyorita niyang si Tita Lorna ay mag-aasawa na. Sa muling pagkikita kay Gary, hindi maiwasang mamangha ni Tita Lorna dahil ang batang katulong noon ay isa ng matipuno at matatag na binata. Hiniling niya kay Gary na ihatid siya sa isang meeting place para makipagkita kay Kuya John, nais niyang malaman kung sino ang kumuha ng litrato ni Rafael. Nagkataon, isang reporter na apelyidong TRN ang nandoon din. Walang pakundangang hiningan niya si Tita Lorna ng 30% ng shares ng kumpanya ng gamot ng pamilya kapalit ng pagtatago sa litrato ni Rafael na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung nanghihinayang ka, ngumisi ito ng may kaleswan, pwede mo rin akong pakasalan. Nang makitang binabastos nito ang kanyang senyorita, walang sabi-sabing sinipa ni Gary ang reporter palabas. Hiniling ni Tita Lorna kay Kuya John na asikasuhin ang natitira sa kahinayla si Gary paalis. Nang mapansin niyan gika-ika ito dahil natapilok, naglakas loob si Gary na magsabi, pasensya na po, saka bigla siyang binuhat. Namula si Tita Lorna, pinakuha si Gary ng sasakyan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, tumakbo si Gary dala ang payong papunta sa kanyang senyorita. Sa ilalim ng ulan, biglang tumibok ang puso ni Tita Lorna para sa binatang ito na parang mainit na sikat ng araw. Sa kabilang dako, naimbestigahan na ni Maria ang relasyon ni Rafael at Sofia Lim, gabi-gabi sa The Crimson Lounge, magkasama silang sumasayaw ng isang intimate na waltz. Para maiwasan ang pagkakamali, sinimulan ni Catalinang turuan si Angelo na sumayaw. Masunurin siyang sumunod, niyakap ng mahigpit ang guro. Sa ilalim ng malabong ilaw ng sala na parang peking entablado, nagsayaw sila sa saliw ng musika. Kahit minsan ay natatapilok, mahigpit pa rin ang hawak ng kanilang mga kamay, nagtatagpo ang mga mata na puno ng kahulugan. Para perpektong lapitan si Sofia gamit ang katauhan ni Rafael,
Tinuruan pa ni Catalina si Angelo kung paano tikman ang alak ayon sa estilo ng kapatid. Lahat ba kayong mga lalaki mahilig sa alak at sa tipo ng babaeng tulad ni Sofia? Hindi napigil ang tanong ni Catalina. Umiling si Angelo ng mariin, hindi ko gusto ang ganoong tipo. E ano sa tingin mo ako? Tanong niya ulit, bumibilis ang tibok ng puso. Wala rin namang kwenta, maikling sagot niya. Ngunit umangat ang gilid ng kanyang labi at naging isang matamis na ngiti. Dahil sa alak, medyo nahihilo si Angelo, akmang ibubulong na niya kay Catalina ang tunay niyang pakay sa Maynila, ngunit inantok siya bigla at nakatulog mismo sa harap niya. Kinaumagahan paggising, itinaas ni Angelo ang kamay bilang pagsuko sa kakayahan ni Catalinang uminom ng alak. Inabutan niya ito ng isang napakagandang damit. Isuot mo ito sa The Crimson Lounge mamayang gabi. Pagtingin sa kaakit-akit at pambabaeng anyo ni Catalina sa damit na pinili niya, hindi maitago ni Angelo ang ngiti ng kasiyahan sa gilid ng kanyang mga mata. Pagdating sa The Crimson Lounge, hiningan sila ng membership card ng serbidor. Gamit ang pagkatao ni Rafael Hizon, tahimik lang na pumasok si Angelo. Agad na lumitaw si Sofia Lim, sinalubong ang mangingibig ng isang mapang-akit na sayaw, gaya ng inaasahan. Mahusay na sumayaw si Angelo, bawat hakbang ay tumpak, na parang daan-daang beses na nilang pinagpraktisan ni Catalina. Kahit hawak niya si Sofia, ang isip ni Angelo ay puno lamang ng imahe nila ni Catalinang nagsasayaw sa ilalim ng malabong ilaw. Napansin ni Sofia ang pagkakaiba. Ang boses mo ngayon, mas malalim, mas kaakit-akit, Rafael, sabi niya, may pagsisiyasat sa mga mata. Pag-akyat sa pribadong silid, inalok ni Sofia si Angelo ng alak. Nang makitang inubos niya ang isang baso ng walang pag-aalinlangan, lalong tumindi ang hinala ni Sofia. Hindi ka kailanman umiinom ng ganyan karami at kab-iles, sabi niya. Siguradong may kinaiinisan ka na naman sa bahay ng mga Hizon, ano? Sinakyan ni Angelo ang pagkakataon, nakarating na kay Lola ang litrato kung gumagamit ng droga. Biglang bumunot si Sofia ng maliit na baril at itinutok kay Angelo. Napakasama mo, malamig siyang ngumiti, kakakasal mo lang sa magandang iyon, nakalimutan mo na agad ang matalik mong kaibigan. Habang nasa loob si Sofia para magpalit ng damit, nagmadaling naghanap si Angelo ng susi ngunit hindi niya ito nakita. Ayaw nang magtagal pa, nagpasya siyang umalis. Hindi niya alam, itinago ni Sofia ang susi sa ilalim ng floor rung may mga liryo sa mesa. Sa Hacienda Hizon, isang naghihintay si Catalina kay Angelo. Sa sandaling ito, hindi niya matukoy kung ang hinihintay niya ba ay ang susi o ang ligtas niyang pagbabalik. Sa wakas, dumating din si Angelo. Ikinwento niya kung paano siya muntik nang mabisto sa harap ni Sofia. Kahit walang nakuha, sigurado akong nasa kanya ang susi. Ano, ang ginawa mo sa silid niya? Hindi napigil ang tanong ni Catalina. Sinusubukang itago ang nagsusumigaw na selos. Ginawa ko lahat ng kailangang gawin, patapos na sagot ni Angelo. Biglang lumungkot ang kalooban ni Catalina. Inumin mo itong pampalakas na sabaw. Turo niya sa mangkok sa mesa. Inihanda iyan ni Lola para sa gabi ng kasal mo. Nang makita ang ekspresyon ng mukha nito, agad na nagpaliwanag si Angelo, walang nangyari sa amin. Iniabot niya ang isang bungkos ng bulaklak na binili niya sa daan. Napadaan lang, binili ko para sa iyo. Naisip ni Angelo, ito ang unang beses sa buhay niya na talagang gusto niyang gumawa ng isang bagay para lang makita ang ngiti ng isang babae. Kinabukasan, hayagang dinala ni Angelo ang bungkos ng bulaklak sa silid. Mabilis siyang pinigilan ni Catalina, sakto namang nakasalubong nila si Mang Ben. Natarantang sabi ng Katie wala, senyor ito, allergic po kayo sa pollen. Tumawa si Angelo, nakapagtataka nga, Mang Ben. Pagka-uwi ko galing Mindanao, bigla na lang nawala ang allergy ko sa pollen. Sana mula ngayon, laging puno ng bulaklak ang Hacienda Hizon. Pagpasok sa silid, senisi ni Catalina si Angelo sa kawalan ng pag-iisip. Hindi ka pwedeng manatili dito habang buhay.
Kapag bumalik na ang totoong Rafael, paano na ang kasinungalingang ito? Kahit hindi ko alam kung kailan siya babalik, malalim na tumingin si Angelo sa mga mata nito, habang nandito pa ako, sana'y mamukadkad ang mga bulaklak sa lahat ng dako, para mapanood ko sila kasama mo. Pagtingin sa hardin, biglang naalala ni Catalina ang mga alaala ng kabataan kasama ang ina. Pinahid niya ang luhang malapit ng tumulo, masayang lumabas kasama siya para magtanim ng bulaklak sa hardin. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi, nagbigay kulay sa hardin. Nang mabalitaan na biglang gumaling ang allergy sa pollen ng kanyang pamangkin, nag-usisa si Tita Lorna at kinuha ang pulso ni Rafael. Aba, mas malakas ka pa kaysa dati, puri niya. Sa pribadong pag-uusap kay Catalina, nang makitang gumaganda ang relasyon ng dalawa, natuwa si Tita Lorna, akala ko sa nobela lang may ganitong kasal muna bago magmahalan. Niyaya ni Angelo si Catalina sa labas, ibinalita na si Sofia mismo ang nag-ayang makipagkita sa kanya mamayang gabi. Nag-alala si Catalina, hindi siya kailanman tumatawag kay Rafael noon. Siguradong may masamang balak, nagbilin siya, puno ng pag-aalala ang mga mata, anuman ang mangyari, kailangan mong makabalik ng ligtas bago mag-alas 10 ng gabi. Pagdating sa tagpuan, nagkunwaring humingi ng tawad si Angelo kay Sofia dahil sa biglaang pag-alis niya noon. Hinayla siya ni Sofia, turuan kita ng bagong sayaw. Sinadya niyang mangakit, pilit na inaya si Angelo sa kama. Mariin siyang tumanggi, wala akong interes. Ngunit nagpumilit si Sofia, saka biglang bumunot ng kutsilyo at umatake. Mabilis na nasangga ito ni Angelo. Alam mo na pala, tanong niya, lumamig ang boses. Hindi kay Rafael ang magaspang na kamay na ito, ngumisi si Sofia, bukod pa dyan, wala sa balikat mo ang marka ng kagat ko. Nakahanda na ang baril niya para tapusin ang nagpapanggap. Ngunit hindi kalaban si Sofia para kay Angelo. Hindi ako kasing lambot ni Rafael pagdating sa babae, pagbabanta niya, naglabas ng maliit na bote ng asido. Ang kailangan ko ay ang susi ng safety deposit box sa Bangko Filipino. Hindi ka takot mamatay, pero siguradong takot kang pumangit. Alam na hindi makakalaban, inihagis ni Sofia ang susi kay Angelo. Pero huwag mong asahang makakaalis ka rito ng ligtas, nagngingit-ngit niyang sabi. Pinatumba ni Angelo ang bawat tauhan ni Sofia, gumawa ng daan para makatakas. Subalit, habang papalabas, lalong dumami ang kalaban. Mahigpit niyang hinawakan ang susi, desperadong lumaban, nasa isip lamang ang pangako kay Catalina. Akala niya hindi na niya kakayanin, nang biglang lumitaw si Gary. Sumigaw ng malakas, senyor ito. Naghiwalay sila para lumaban, gumawa ng daan palabas. Sa pinakakritikal na sandali, umalingaw ang sirena ng pulis, nagsialisan ang mga tao. Nailigtas si Angelo. Puno ng sugat ang buong katawan, naglalakad ng paika-ika si Angelo pabalik sa Hacienda Hizon. Sa kanyang mga mata ngayon, tanging ang imahe na lamang ni Catalina ang naroroon. Isang sasakyan ang biglang humarurot, huminto mismo sa harap niya. Bumukas ang pinto, bumaba si Catalina sa gitna ng malamig na ulan ng gabi. Sa wakas, nahintay ni Angelo ang babaeng hinahanap-hanap niya sa buong paglalakbay. Bumagsak siya sa balikat nito, ang kamay ay pilit pa ring marahang tumatapik sa likod nito na parang nagpapakalma, saka nawalan ng malay. Pagtingin kay ang ilang walang malay, puno ng sugat ang buong katawan, sinisi ni Catalina ang sarili sa pagiging makasarili, dahil sa kanya kaya nagkaganito si Angelo. Tinawag siya ni Tita Lorna sa labas. Catalina, diretso siyang tumingin sa mga mata ng pamangkin sa kasal, nasaan talaga si Rafael Hizon? Hindi na may tago pa ni Catalina, kaya't inamin niya ang buong katotohanan. Bamantong hininga si Tita Lorna, hindi nanisi. Kung ano man ang nangyari kay Rafael, kasalanan nating lahat sa pamilya Hizon. May kasalanan din ako dahil nagkulang ako sa pag-aalaga, hindi ko man lang nalaman na nalulong na pala sa droga ang pamangkin ko. Naiintindihan kong nilabanan mo lang siya para ipagtanggol ang sarili mo.
Malinaw na ang lahat, pinayuhan ni Tita Lorna, tapusin mo na agad ang palabas na ito kasama si Angelo. Pumapayag akong kilalanin siya bilang parte ng pamilya. Ngunit umiling si Catalina, bigyan niyo po ako ng panahon, tita. Gusto kong ako mismo ang umayos ng lahat ng resulta nito. Noong gabing iyon, malungkot na uminom ng alak mag-isa si Catalina. Natanto niyang nahulog na ang loob niya kay Angelo, paano niya gugustuhing umalis ito. Kinabukasan, nagising si Angelo, ang unang ginawa ay hanapin si Catalina. Nakita niya itong nakaupong tulala sa hardin, ang kamay ay walang kamalay-malay na humahaplos sa isang kupas na peklat. Natigilan si Angelo, naalala na niya, ang batang babae noon na hindi niya sinasadyang nasugatan habang tumatakas, ay si Catalina pala. Ito ba ang karma? Naisip niya, kaya pala lagi niyang gustong protektahan ito. Ngunit mapait niyang natanto, sayang lang, nakatakda na tayong hindi na pwedeng magkalapit pa. Nang medyo mahimasmasan na si Catalina, tinupad ni Angelo ang kanyang huling pangako, ibinigay ang susi sa kanya. Para pasalamatan ka, nag-aalangang sabi ni Catalina, may gusto ka bang ipagawa sa akin? Biglang lamambat ang tingin ni Angelo. Gusto kong makita kang sumayaw ng isang beses. Nagkataon, tinuruan si Angelo ng kanyang inang si Isabel na tumugtog ng piano. Umupo siya sa lumang piano sa sala, dumaos-dos ang mga daliri sa mga tiklado, lumilikha ng isang madamdaming himig. Nagpatangay si Catalina sa musika, malaya at maganda ang bawat galaw. Sa pamamagitan ng musika, tila nais ipahayag ni Angelo ang kanyang mga hindi masabing damdamin, mga pangarap na hindi makakamit. Bigla, huminto si Catalina. Ang kalusugan ni Rafael ay bumubuti na, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses, malamang ay madyay gising na siya agad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Angelo, nakamit mo na ang layunin mo. Ang komedya nating ito, dapat nang tapusin. Inilapag niya ang isang plane ticket pabalik ng Cebu sa mesa. Hindi mapigilan ang pagpatak ng luha ni Angelo habang tinitingnan ang tiket. Gusto niyang habulin at pigilan si Catalina, ngunit ano ang karapatan niya? Bumalik siya sa piano, ginamit ang mga huling nota para ipahayag ang nasa puso. Ang mga matatamis na alaala nila ay parang isang pelikulang mabagal na umiikot, hindi malilimutan, ngunit kailangang ibaon ng malalim sa puso. Ang matinding kawalan ng magawa ay nagpaalala kay Angelo ng nakaraan. Noong siya'y isang batang takot na tumatakas, naglakas loob siyang tumalon sa kotse ng isang di kilalang batang babae. Ang kanyang pag-iingat ay hindi sinasadyang nakasugat sa kamay ng bata. Ngunit hindi siya sinisi nito, bagkus ay marahan siyang itinago at prinotektahan. Bilang pasasalamat, binigyan niya ang bata ng isang maliit na modelong piano na gawa sa kahoy. Ngumiti ang bata, nangakong kung magkakaroon ng pagkakataon, sasayaw siya sa musikang siya mismo ang tumutugtog. Kinabukasan, pumunta si Catalina sa Bangko Filipino, ginamit ang susi para buksan ang safety deposit box ni Rafael. Nasa loob ang mga lihim na dokumento at ang tie clip mula noon. Pag-uwi sa bahay, nalaman niyang nakaalis na si Angelo. Pagpasok sa silid na may naiwan pang init mula sa kanya, tila nakikita pa rin ni Catalina ang anino ni Angelo. Nag-iwan siya ng maliliit na papel, may mga bilin kung paano alagaan ang bawat uri ng bulaklak na sabay nilang itinanim. Ang huling papel ay nagsasabi, sana lagi kang ligtas. Hindi na tayo magkikita. Bumulwak ang emosyon, hindi pinayagan ni Catalina ang sarili na sumuko ng ganoon kadali. Tumakbo siya ng mabilis palabas ng gate, umaasang aabutan pa niya. Nakita niya siyang nakatayo, naghihintay ng sasakyan. Tumakbo siya sa harap niya, humihingal, natanggal ang isang sapatos. Yumuko si Angelo, pinulot ang sapatos, at marahang isinuot ito sa paa niya. Akmang sasabihin na ni Catalina ang nasa puso niya, ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang bilin ni Tita Lorna, pinipigilan siya. Mag-ingat ka sa biyahe, sabi niya nang may pagpipigil sa iyak.
Naramdaman ni Angelo na parang pinupunit ang kanyang puso, ngunit kinailangan pa ring piliting tumalikod at lumakad palayo. Sa ilalim ng malakas na ulan, lumakad si Angelo, ang anino ni Catalina ay tila kasama niya. Kasabay nito, tulalang naglalakad si Catalina, nabangga ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumingala siya at natigilan. Siya si Dante Legarda, ang presidente ng Shanghai Pharma. Naalala ni Catalina, sa mga dokumentong nakuha mula sa safety deposit box ni Rafael, may ebidensyang nakikipagsabuatan ito kay Dante Legarda sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At sa litratong magkasama sila, suot ni Dante Legarda ang tie clip na kaparehong-kapareho ng sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pagbalik sa kanyang lihim na taguan, sinuri ni Angelo ang sitwasyon kasama si Lito Reyes. Sina Halsan, Rafael, at Shanghai, ang alias ni Dante Legarda, ang dalawang pangunahing tauhan sa network ng droga sa Maynila. Maaaring gamitin si Sofia Lim para makapasok sa kanilang internal na network. Pagkakita pa lang ulit kay Angelo, sumugod agad si Sofia Lim para umatake, ngunit hindi pa rin siya kalaban para kay Angelo. Gawin nating pagkakaibigan ang pagiging magkaaway, alok ni Angelo. Hindi mo naman talaga mahal si Rafael Hizon, kaya nga wala kang pakialam kung buhay pa siya o patay na. Ang pagiging malapit mo sa kanya ay tiyak na may sariling dahilan. Mas marami akong maibibigay na pakinabang kay Ma'am Sofia kaysa sa isang Rafael Hizon na malapit nang bumagsak. Ngumisi si Sofia, magkita tayo ulit sa The Crimson Lounge. Sa kabilang banda, hinanap ni Catalina si Sofia Lim. Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko, pagpapakumbaba niya. Sana lang ay huwag nang habulin ni Ma'am Sofia si Angelo. Wala akong interes na pumatay ng kahit sino, walang ganang sagot ni Sofia. Nakahinga ng maluwag si Catalina. Kung gayon, maaari niyo po ba akong ipakilala kay Ginoong Dante Legarda? Diretsahang tumanggi si Sofia, Miss Reyes. Huwag kang masyadong makialam sa mga bagay ng mga nasa ilalim ng lipunan. Sa ibaba, minamanmanan ni Angelo ang The Crimson Lounge, naghihintay na lumitaw si Dante Legarda. Nagkataon, nakita niya si Catalinang sumakay sa isang kalisya. Napansin niya na ang kotsero ay nakasuot ng mamahaling sapatos na katad na istilong kanluranin. Naramdaman niyang may masamang mangyayari, kaya mabilis siyang sumunod. Gaya ng inaasahan, dinala ng kotsero si Catalina sa isang tahimik na kalsada at inatake siya. Sa kabutihang palad, dumating si Maria sa tamang oras para iligtas ang kanyang amo. Senyorita, may sumusunod sa kalisya natin kanina pa, sabi ni Maria. Mabilis na lumingon si Catalina para hanapin ang anino ni Angelo, ngunit nagtago na ito sa dilim, tahimik na sumusunod para protektahan siya. Sa The Crimson Lounge, muling nakipagkita si Angelo kay Sofia. Kailangan kong malaman ang impormasyon tungkol kay Shanghai, Dante. Bilang kapalit, itinaas ni Sofia ang kanyang kopeta. Kailangan mong agawin ang lahat ng nasa kanya para sa akin. Inubos ni Angelo ang alak na may lasa ng mapanganib na pagtutulungan. Hindi kasing dali kalabanin si Shanghai kumpara kay Halsan, pagbubunyag ni Sofia. Bawat buwan, nag-oorganisa sila ng isang lihim na Hoy Folktale, samahan ng pagkakawang gawa. Walang tiyak na oras, kusa na lang may magpapasimula. Kung swertehin kang makatanggap ng imbitasyon para kay Rafael Hizon, makikita mo si Shanghai. Sa halip na maghintay, mariing sabi ni Angelo, gagamitin ko ang pagkatao ni Halsan para simulan ang Hoy Folktale sa pagkakataong ito. Tiningnan niya si Sofia nang may pagsisiyasat, naniniwala akong alam mo ang lugar kung saan ito gaganapin. Ngumiti si Sofia, nagkataon, ako mismo ang tagapamahala ng Hoy Folktale. Pero kailangan kong ipaalala sa iyo, hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob si Rafael Hizon na siya mismo ang magsimula. Sa ginagawa mong iyan, napakadaling magpakita ng kahinaan sa harap nila. Kasabay nito, ang taong nagtangkang kumidnap kay Catalina si Dante Legarda ay nag-uutos sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Hector, organisahin mo ang Hoy Folktale.
Aalalahanan natin ang nakaraan kasama si Halsan. Nagulat si Hector, boss. Naunahan na tayo ni Angelo, siya na mismo ang nagsimula. Nagpadala pa siya ng imbitasyon na personal para sa inyo. Ngumisi ng malamig si Dante Legarda. Magaling, Hector, ihanda mong mabuti ang regalo. Isang imbitasyong may gintong palamuti ang ipinadala sa Hacienda Hizon, para mismo kay Catalina Reyes. Ang kapit-bisig, charity gala, hand-in-hand charity ball, ay gaganapin sa Marangyang Acacia Pavilion. Nanikip ang dibdib ni Catalina, alam niyang malapit na niyang harapin ang kanyang mortal na kaaway si Dante Legarda. Pagpasok sa Marangyang ngunit nakakasakal na bulwagan, nagkaharap sila. Maligayang pagdating, ginang ni Halsan, mapait na ngumiti si Dante, ang tingin ay sintalas ng kutsilyo. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga tao para ipagmalaki ang kanilang pekeng mga nagawa sa pagkakawang gawa. Naisip ni Catalina, ang mga taong ito ay mga drug trafficker na nakakasama sa mga tao, ngunit walang hiyang nagkakawang gawa para mag-laundering ng pera. Pagdating ng kanyang pagkakataon, ayon sa naunang paghahanda, ipinadala ni Catalina ang isang napakagandang alahas bilang regalo. Ngumisi si Dante, masyadong ordinaryo ito. Narinig ko na may safety deposit box si Halsan sa Bangko Filipino. Bakit hindi na lang dalhin ni Ginang Reyes ang mga laman yun dito para makita ng lahat, mas makabuluhan iyon, hindi ba? Nanlamig si Catalina. Napagtantong ang tinutukoy ni Dante ay ang mga dokumentong ebidensya sa loob ng kahon. Pinilit siya nitong sabihin kung ano ang nasa loob. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Angelo Hizon, sa katauhan ni Halsan, ay pumasok, nangingibabaw ang kanyang presensya. Nagtagpo ang kanilang mga mata muli na naman silang nagkita sa pinakakakatuwang sitwasyon. Mabilis na sinuri ni Angelo ang sitwasyon. Natantong si Dante Legarda ng Kanghay Pharma nga ang Haanghay na kanyang hinahanap. Nang makitang tensyonado si Catalina, lamambing ang kanyang boses, "Mahal, umuwi ka na muna at magpahinga." Halsan, pagbabanta ni Dante. Isang asong tulad mo, naglakas loob ka pang simulan ang samahang ito. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Alam ang malupit na patakaran ng laro, lumingon si Angelo kay Catalina. Komplikado ang tingin, pasensya ka na, kailangan kong unahin ang mas mahalagang bagay. Saka siya dumampot ng bote ng alak, walang sabi-sabi, at direktang ipinalo ito sa ulo ni Hector, ang assistant ni Dante, sa harap ng pagkagulat ng lahat. Oo, baliw na ako, malakas na tumawa si Angelo, puno ng kawalang pakialam ang boses. Pagkatapos kong bumalik mula sa bingit ng kamatayan sa Mindanao, naintindihan ko ang isang bagay, tao man o aso, dapat ikaw mismo ang magpasya. Galit na bumunot ng baril si Dante at itinutok sa ulo ni Angelo. Lumabas si Sofia Lim, nagpaputok ng isang beses paitaas. Haanghay, malamig niyang paalala, kung palalakihin mo ang gulo dito, paano mo ipapaliwanag kay Don Ricardo? Kumuha ng isa pang baso ng alak si Angelo, lumapit kay Dante. Kuya Hay, pasensya na dito, saka hinayla ang kamay ni Catalina paalis. Nang makalayo na ang sasakyan mula sa Acacia Pavilion, pinahinto ito ni Angelo sa isang tahimik na kalsada. Agad na nagtanong si Catalina, bakit ka naroon? Nang makitang takot pa rin ito, sinabi lang niya, umuwi ka na muna at magpahinga. Bigla, hinarang ng sasakyan ni Kuya John ang daan. Lumalabas na bago umalis si Tita Lorna para sa biyahe, hiniling niya kay Kuya John na, alagaan, ang dalawang pamangkin. Ang resulta, inimbitahan, ni Kuya John ang dalawa sa isang ligtas na bahay, na sa katotohanan ay pagkulong sa kanila. Sa loob ng silid na nakakandado, nagtanong si Catalina, bakit hindi ka lumaban? Hindi naman kalaban ang mga tauhan ni Kuya John para sa iyo. Bamantong hininga si Angelo, umupo sa tabi niya, pagod na buong araw. Ngayong nakaupo ng tahimik sa tabi mo, magandang bagay na rin ito. Pumayag kang bumalik sa Maynila, diretsyong tumingin si Catalina sa mga mata niya, dahil sa pagkatao ni Halsan, tama ba?
Nilapitan mo si Dante Legarda para malaman ang tungkol sa Hoy Folktale. Nagpa siya siyang sabihin ang totoo, ang safety deposit box ni Rafael ay naglalaman ng ebidensya na si Dante ay nagbebenta ng droga. Mayroon siyang tie clip na kapareho ng sa taong pumatay sa mga magulang ko. Pero kailangan ko pang kumpirmahin ang peklat sa kamay niya. Tumingin siya kay Angelo, nagmamakaawa ang mga mata, maaari mo bang tingnan para sa akin? Nang makita ang kahinaan sa mga mata nito, tumango si Angelo. Huwag kang mag-alala, titingnan ko. Nung tinutukan ka ng baril ni Dante, pag-amin ni Catalina, nanginginig ang boses, napakaraming pumasok sa isip ko, marahang inalis ni Angelo ang luhang damaloy sa pisngi nito gamit ang kanyang kamay. Sinisigurado ko sa iyo, hindi ko kailanman hahayaang may mangyari sa akin sa harap mo. Sana, nag-aalangang sabi ni Catalina, hayaan mo akong personal na managot sa paghihiganti para sa mga magulang ko. Tahimik na, tumango si Angelo, susundin ko ang sinabi mo. Sa tahimik na espasyo na tanging ilaw lamang ng kandila ang naroon, tahimik na pinagmasdan ni Angelo ang likod ni Catalina. Gusto kong abutin siya ng kamay, ngunit hindi ako naglakas loob na hawakan siya. Catalina, kahit ayaw mong tulungan kita, hindi ka pababayaan ni Dante Legarda. Gusto kong maging taong hihila sa iyo palabas sa kumunoy na ito. Karapat-dapat ka sa isang mapayapang buhay. Ang daan na puno ng tinik sa hinaharap, papantayin ko para sa iyo. Kasabay nito, pinuntahan ni Quattro si Dante Legarda. Ibubunyag niya sana na ang nagpapanggap na si Halsan kamakailan ay hindi talaga si Rafael Hizon, kundi si Angelo, ang kakambal nitong kapatid, isang maliit na gangster mula sa Cebu. Inialay ni Quattro ang Reg Along, ito para ipakilala ang sarili kay Dante, umaasang magbabago ang kanyang buhay. Ngunit ngumisi lang si Dante, at tinapos agad ang buhay ni Quattro. Hindi ako gumagamit ng mga traidor. Inutusan niya si Hector, maghanda para sa pagtanggap kay Don Ricardo. Doon natin aasikasuhin ang nagpapanggap na si Halsan. Kinabukasan, hinintay ni Angelo na magising si Catalina, sa kamarahang nagtanong, kahapon, bakit ka nagmamadaling tumakbo para hanapin ako sa istasyon ng tren? Nahihiyang sumagot si Catalina, dahil, namukadkad na ang mga bulaklak sa hardin. Dahil sa iyo, tuwing umaga paggising ko ay nakikita ko ang mga bulaklak. Ngumiti si Angelo, ang pangako ay tila isang banayad na hangin, nangangako ako, hahayaan kitang maging masaya tuwing umaga. Nakipagkita si Angelo kay Lito Reyes. Ibinalita ni Lito na mag-oorganisa si Dante Legarda ng malaking salo-salo para tanggapin ang isang napakahalagang tao si Don Ricardo sa The Crimson Lounge. Nahulaan ni Angelo na si Don Ricardo ang nasa likod ni Nahaanghay, Dante, at Halsan, Rafael. Alam niyang mahihirapan siyang malinlang ang isang tuso at veteranong gangster tulad ni Don Ricardo gamit ang pekeng pagkatao. Sa pagkakataong ito, sabi niya kay Lito, papaniwalain ko siya sa tunay na kakayahan ni Angelo Hizon. Nabalitaan din ni Catalina ang tungkol sa salo-salo, nagpa siya siyang dumalo. Alam niyang hindi madaling makapasok, kaya hinanap niya si Sofia Lim para humingi ng tulong. Sa The Crimson Lounge, masayang tinanggap ni Dante Legarda si Don Ricardo na kara-rating lang mula sa ibang bansa. Sa labas, hinarang si Angelo. Pasensya na po, Ginoong Halsan, naka-reserve na po ang buong lugar ngayong gabi, sabi ng tauhan ni Dante. Bilin po ng boss na huwag kayong papasok sa teritoryo. Nang makitang pilit pa ring gustong pumasok ang kasama ni Angelo, na si General Romero palang naka-disguise, agad na nagtutok ng baril ang tauhan ni Dante. Bigla, isang grupo ng mga armadong sundalo ang dumating at pinaligiran ang lugar. Ang lalaking katabi ni Angelo ay ang mismong makapangyarihang si General Romero ng militar. Pagpasok sa salo-salo, lihim na inoobserbahan ni Angelo ang lalaking nasa katanghaliang gulang, may mahinahong kilos, na posibleng si Don Ricardo. Hindi nga siya nagkamali, nang makita si General Romero, agad na lumapit ang lalaki para salubungin ito.
Nagpakita ng labis na pagiging malapit si General Romero kay Rafael Hizon, Angelo. Tinapak siya sa balikat saka inanyayahan si Don Ricardo na bumisita sa kanyang mansyon. Hindi naiwasang magtaka ni Don Ricardo, paano nakilala ni Halsan pati si General Romero. Gumawa ng kwento si Angelo, nagkataon lang sa daan papuntang Mindanao, nakita ko si General na sugatan. Ang mga dala kong gamot ang nagligtas sa kanya. Nagpalabas si Sofia Lim ng mga mananayaw para anyayahan ang mga bisita na pumili ng kapareha. Natigilan si Angelo nang mapagtantong nakahalo si Catalina sa grupo ng mga mananayaw, dahan-daang papalapit kay Dante Legarda. Alam niyang mapanganib ang ginagawa nito, kaya mabilis niya itong hinayla. Hindi pa ito ang tamang oras para kumpirmahin mo, bulong niya. Katatapos lang niyang magsalita, nagpaputok ng baril si Dante paitaas. Halsan, malakas niyang tawag. Mukhang sinuwerte kang ang makilala si General Romero, at nakahanap ka pa ng kapalit mo, ano? Ipinakita niya ang 2 litrato, isa kay Rafael, isa kay Angelo. Ang nagpapanggap na ito ay kamukhang kamukha mo, iisa lang ang pinagkaiba, ang kilay. Napatawa si Angelo, madalas akong magdagdag ng kilay para hindi putol tingnan bago kumuha ng litrato. Nagsalita si Don Ricardo, may awtoridad ang boses, Dante, kailangan mong maglabas ng mas matibay na ebidensya. Kung ang nasa harap natin ay talagang nagpapanggap, ako mismo ang tatapos sa kanya. Kung gayon, hayaan ninyong ako ang magtanong, mapanghamong tumingin si Dante kay Angelo. Ano ang dahilan kung bakit lagi akong nagsusuot ng guwantes? Nang lahat ng mata ay nakatuon kay Angelo, naghihintay ng sagot, biglang nagsalita si Catalina. Alam ko, malakas niyang sabi. Sinamahan ko ang asawa ko noon na bilhin ang pares ng guwantes na ito para iregalo kay Ginoong Legarda, pagkatapos siyang tag-in ng mga tao, naputol ang kanyang kaliwang kamay. Noong nasa dressing room, maingat na nagtanong si Catalina kay Sofia tungkol sa peklat ni Dante. Nang makitang natigilan si Dante, nagdahilan si Angelo na ayaw niyang ipaalala ang malungkot na pangyayari sa kanya. Galit na itinuro ni Dante ang daliri sa mukha ni Catalina. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis niyang hinablat ang guwantes nito. Inilantad ang bahagi ng palso na may pekeng dugtong at ang nakakatakot na lumang peklat, ang peklat ng kaaway mula noon. Anong pakay mo sa paglusot dito? Sigaw ni Dante. Kahit kasal na ang asawa ko, gabi-gabi pa ring wala sa bahay. Gumanap si Catalina bilang nagseselos na asawa. Gusto kong pumunta dito para tingnan kung sino ang kabit niya. Mabilis na nagpaalam si Angelo kay Don Ricardo para ayusin ang problema sa pamilya. Nang makitang pinipigilan siya ni Dante, tila umapaw na ang galit ni Catalina, isinumbong ang lahat ng kasalanan nito mula sa pagkidnap hanggang sa pagbabanta sa buhay nilang mag-asawa, saka biglang bumunot ng maliit na baril at itinutok mismo sa ulo ni Dante. Sa takot na mawalan siya ng kontrol, mabilis na pinatulog ni Angelo si Catalina. Umiling si Don Ricardo habang tinitingnan si Dante, huwag kang masyadong kumilos nang walang pahintulot. Malaki ang inaasahan ko kay Halsan. Kung maapektuhan siya ng problema sa pamilya, wala akong ibang magagawa kundi tulungan siyang ayusin ito, ng lubusan. Sa sasakyan, nagising si Catalina, agad na sinisi si Angelo sa pagpapatulog sa kanya. Pati ang paghihiganti, hindi ko magawa ng maayos, sabi niya nang may hinanakit. Kung may utang, dapat bayaran, sabi ni Angelo, determinado ang boses, pero hindi sa sitwasyong nagpapakamatay ka ng ganito. Anong karapatan mong magpasya para sa akin? Sigaw ni Catalina, luhaan ang mga mata. Nagkataon lang naman tayong nagkita, hindi naman tayo totoong mag-asawa. Ang mga salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Angelo. Nadismaya siyang tumalikod. Huwag kang umalis. Tahimik na pakiusap ni Catalina sa kanyang isip. Bigla, huminto si Angelo, lumingon, kumain muna tayo ng kaunti. Nang makitang lumalakad siya palapit, nawala ang lahat ng pagtutol sa puso ni Catalina. Tumakbo siya palapit, niyakap siya mula sa likuran. Samantala,
Pinaalalahanan ni Don Ricardo si Dante, naaalala mo ba kung bakit nawala ang kaliwang kamay mo 2 taon na ang nakalipas?